Nakaipit na sa mga kahoy sa sapa sa Argao, Cebu ang katawan ng lalaking ito. Sabado pa nawala ang nasawing 16 anyos. Ayon sa Argao MDRMO, kasama ng biktima ang mga kaibigan na naligo sa Bugasok Falls. Habang nasa baba ng talon ng mga kaibigan, tumalon siya mula sa itaas kahit hindi raw marunong lumangoy. Tingin ng mga otoridad, nabagok sa mga bato ang biktima dahil sa malaking pasa sa kanyang mukha. Nagpaalala ang mga otoridad sa mga pupunta sa talon na magpaalam sa mga otoridad o sa mga designated rescuer at tour guide sa lugar. Isang dating maestrado ang mamumuno sa komisyong binuo ni Pangulong Marcos para siyasatin ng mga kinurakot na proyekto kontra baha. Suportado rin daw ng Pangulo ang mga ginagawang protesta kontra korupsyon, kabilang ang nilulutong malawakang pagkilo sa September 21. May report si Joseph Moro. Katiwalian ang nagpaalab ng galit ng mga taga-Nepal at Indonesia kaya sumiklab ang mararahas na protesta sa dalawang bansa. Ang tao, ang bayan! Sa Pilipinas, may mga nagprotesta na rin mula nang sumambulat ang isyu ng umunoy kinurakot na flood control projects. Patikim daw ang mga yan ng ikakasang trillion peso march sa September 21. Si Pangulong Marcos na nag-ungkat ng anomalya sa mga proyekto kontra baha, hindi raw tutol sa mga protesta kontra korupsyon. Of course they're angry. I'm angry. We should all be angry. Because what's happening is not right. So, yes, express it. You come, you make your feelings known to these people and make them answerable for the wrongdoings that they have done. Tanong sa Pangulo, di ba siya takot na maging marahas din ang mga protesta sa Pilipinas gaya sa Nepal at Indonesia? Well, that is only if we don't do anything about it. Do you blame them for going out into the streets? If I wasn't president, I might be out in the streets with them. Sa panig mismo ng pamahalaan, buo na ang Independent Commission for Infrastructure na inanunsyo ng Pangulo para magsiyasat sa mga kinurakot na proyekto. Ngayong araw, inanunsyong chairman si retired Supreme Court Justice Andres Reyes Jr. Naupo siya bilang Associate at Presiding Justice sa Court of Appeals bago inappoint ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Korte Suprema. He has been a jurist for a very, very long time with a very good record of honesty and fairness. I was very encouraged because in my meetings with Justice Andy yesterday, sabi niya, this has to be, we have to make it nothing less than a turning point in the conduct of governance in the Philippines. Nitong Sabado, inanunsyo ng Malacanang ang mga magiging kasapi nito. Si Rogelio Babe Singson, DPWH Secretary sa Administrasyong Noynoy Aquino. Mula sa pribadong sektor, namuno rin siya sa Basis Conversion and Development Authority mula 1998 hanggang 2002 as isang good governance and anti-corruption program. Gayon din si Rosana Fajardo, Certified Public Accountant at Country Managing Partner ng SGV, ang pinakamalaking professional services firm sa bansa. Special Advisor ng Komisyon si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Pagtitiyak ng Pangulo, di siya makikialam sa investigasyon. Wala rin daw itong sasantuhin kahit pampinsan niyang si House Speaker Martin Romualdez na idinadawit ng mga diskaya sa issue ng umano'y pangingikpak sa DPWH projects. Anybody will say, hindi, wala tayong kinikilingan, wala tayong tinutulungan. Wala namang maniniwala sa'yo hanggat gawin mo eh. So, gagawin namin. Sabi ni Romualdez, buo raw ang suporta niya sa pahayag ng Pangulo at hindi raw poprotektahan ng iba pang taga-kamara na mapatutunayang dawit. Sa DPWH, sinibak na sina Bulacan District 1 Assistant District Engineer Bryce Hernandez at Construction Division Chief JP Mendoza na nag-aproba sa mga Ghost Flood Project sa mga bayan ng Bulacan at Baliwag. Pati si Chief Accountant Juanito Mendoza na nagbayad sa Sims Construction para sa parehong proyekto.
habang buhay na silang hindi makakapagtrabaho sa gobyerno at di na matatanggap ang retirement benefits. Pagtatanggol ni Auditor Mendoza, limitado niya ang kanyang papel sa pag-aproba ng paglalabas ng pondo at hindi kasama ang aktwal na pagberipika sa mga proyekto. Bukod sa mga taga-DPWH, pananagutin din daw ng Pangulo ang mga kontraktor ng ghost o substandard projects. Ibabalik din daw niya ang proseso na kailangan tanggapin muna o magkaroon ng acceptance sa lokal na pamahalaan sa mga proyekto ng national government. So I have instructed the DPWH and for that matter all of the departments to return that. Tinanggal in the last administration yan yung acceptance. Nag-iimbestiga na rin ang Bureau of Internal Revenue at Anti-Money Laundering Council. Sakop daw sa gagawing tax fraud audit ng BIR ang mga sangkot na kontraktor, opisyal ng gobyerno at mga pribadong individual. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagsagutan sa plenaryo ang ilang minority senators at si Senate President Tito Soto dahil sa ilang issue mula sa pagpapabalik sa Senado sa nakontempt na dating DPWH engineer na si Bryce Hernandez hanggang sa pagtangging gawing state witness ang mag-asawang Diskaya. May report si Rafi Tima. Mula Pasay City Jail, ibinalik sa Senado si dating Bulacan First District Assistant Engineer Bryce Hernandez. Tugon yan sa apela ng abogado ni Hernandez na sinabing bumalik daw ang tiwala nila sa ilalim ng liderato ngayon ni na Senate President Tito Soto at Senate Blue Ribbon Committee Chairman at President Pro Tempore Ping Lacson. Kung nasa Senado raw si Hernandez, patunay itong handa ang Senado na harapin ang mahihirap na katotohanan. Agad dinoprobahan ni Soto ang hiling ng kampo ni Hernandez at inaasang haharap siya ulit sa Blue Ribbon Committee. Pero may puna si Minority Leader Alan Peter Cayetano. Bakit parang naging Senate VIP itong si Assistant DE Bryce na pinag-usapan na sa Senado at meron pong motion na inapprove ng buong Senado na sa Pasay City Jail pero walang konsultasyon ay nandito na ulit. Para naman kay Senator Joel Villanueva, weird ang paglipat kay Hernandez lalo't plenaryo ang nagpasyang dalhin siya sa Pasay City Jail. Paano siyang nasunod sa PNP Custodial? Paano siyang nasunod sa Pasay City Jail? Puro ayaw niya nga yun eh. Di ba? So it's maling opinion. It's their opinion. Sina Villanueva at Senator Jingo Estrada ang mga idinawit ni Hernandez na tumanggap umano ng kickback sa flood control projects. Why are we giving so much importance or credence to this person who is a liar, who is the number one suspect of this corruption, what is happening in our country today? Bakit? Bakit? Meron ba nagproproteksyon sa House of Representatives? Si Estrada handa raw ipasilip ang laman ng kanyang mga bank account para patunayang sinungaling si Hernandez. Ngayon pa lang, kahit hindi pa nagko-comment sa Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson. Ngayon pa lang, I'm willing to sign any waiver to open my bank accounts. Sa plenaryo, naglitanya ang ilang minority senator laban sa Senate President. Pinunan ni Senator Bato de la Rosa ang komento ni Soto na gimmick lang ang pagkwestiyon ng minorya sa pagdetain kay Hernandez sa PNP Custodial Center. Pero hindi siya pinalagpas ni Soto. Ang Senado po, hindi po ito noon time TV show na puro gimmick ang ating tinitikap dito. Kami po ay nag-raise dito ng legitimate issues which requires legitimate attention. I'm not supposed to do this. I'm not supposed to answer you here in the rostrum, but I cannot help but do that because you took the floor and parang sinisita mo yung Senate President, which is very unparliamentary. Just because I mentioned that Martin Romualdez called me does not mean that ako'y sumunod sa kanya. The request was to retain Hernandez in the Congress. At doon ako hindi pumayag. Is that being tuta? Yung nabanggit kanina ni Senator De La Rosa, pasensya na, baka nabigla ako at nagamit ko yung salitang gimmick, ano? Pero it could had been a wrong word that I should not have used. Hinarap din ni Soto ang puna sa kanya ni dating Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta kaugnay sa affidavit ni Sara at Curly Diskaya at sa pagtanggi niyang lagda ng rekomendasyong gawing state witness ang mag-asawa. Ang sabi po ninyo, with reference to the affidavit of the Diskayas, may suspetsa kami na inedit yung affidavit. Mr. President, ito po ay indirect affront
to the integrity of this representation. Ano po ang ginamit ninyong batayan at pagsususpetsahan ninyo na maring inedit yung affidavit? Karamihan ng binanggit ko, opinion ko. Kung ako ini-interview ng media, I always, as far as I'm concerned, tell the truth. Pag ang media kausap mo taong bayan eh. Ganun yun. Kaya iniiwasan ko na hindi ako magsabi ng totoo. Kung opinion ko hiningi, binibigay ko opinion ko, hindi ko tinatago. So if you don't like my opinion, I'm sorry, Mr. President. But that's how it is. Sinigundahan ni Senator Kiko Pangilinan si Soto. Kung gagawin silang state witness, kinakailangan buo, hindi edited. And when I refer to edited, sila bilang mga testigo, ine-edit nila. Pansamantalang sinuspindi ang sesyon para pag-usapan ang kapangyarihan ng Senate President sa mga desisyong pinagbotohan ng plenaryo. I believe we have reached a consensus. Mukhang hindi naman po siguro tayo mag-away na yun. No need for a vote with the minority leader and the group. I believe that better coordination na lang po. And we agreed to coordinate better with the minority floor leader. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update sa paghahanap sa mga nawawalang sabongero sa Taal Lake. Nitong Sabado sa bahagi ng Lawa sa Laurel, Batangas, nakakuha ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard at PNP CIDG ng 15 pang hinihinalang mga buto ng tao. May nakuha rin silang 3 sandbag na hinihinalang ginamit para palubugin ang mga labi. Agad na ipinasa ang mga labi sa Regional Forensic Unit para masuri at matukoy ang pagkakakilanlan. Nakatakdang sampahan ng ethics complaint si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Bunsod daw ito ng maling asal nito ng bagong kongresista. Pinuna ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno ang ilang post ni Barzaga gaya ng mga umano'y kalaswaan at isang tila nag-uudyok na sunugin ng kamera na itinuturing daw na inciting to sedition. Ipinunto rin ng pag-iikot ni Barzaga sa session hall para raw ikampanya ang sarili bilang speaker. Sinisika pa namin makuha ang panig ni Barzaga. Pero sabi niya sa isang post, nagkakamali si Puno dahil nananawagan daw siya para sa kapayapaan. Si Puno raw ay detached o manhid sa mga ordinaryong tao, kaya walang alam sa pakikibaka ng mga api para sa hustisya. Nag-post din siya ng pagkanta at pagbatikos sa kamera. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow, meow-meow-meow, mamyaw-meow-meow. Magbabago na ang House of Representatives. We will bring justice into this corrupt system. Tiklo sa 13 Martires, Cavite ang isang dating sundalo na namaril sa kanyang kapitbahay. Ilang saksi ang nagsumbong sa sospek na nagtangka pa raw pagtakpan ang krimen. Natagpuan ng mga pulis ang biktima sa ilalim ng mga yero. Meron siyang 3 tama ng bala sa ulo. Batay sa investigasyon, Agosto pa ang krimen. Nagalit daw ang sospek dahil ang alaga niyang baboy na nakawala, kinuha ng mga kaanak ng biktima. Sinugod at minura raw nito ang biktima hanggang namaril. Maharap sa reklamong murder ang sospek na bagamat todo tanggi, ay nagpositibo naman sa paraffin test.